John Trey is my favorite cousin. A lot of talents. He's collecting motorcycles and sells them. Oh. He also builds car. And entrepreneur. I'm waiting for him to go to US so we can go backpacking. Ano? Galing. Winhaban Automotive Shop. Automotive shop. A lot of talent. Galing. Ayan, yeah, sa pond. He's gonna put fishes, goldfish, arwana in there. Ano yung mga motivational tips para maging successful businessman? Ano ba? Motivational. Hindi, tinuturo mo dun sa heroes. Basta ano lang, tiyaga. Kasi lahat naman mahirap sa simula. Pero pag yung maliit na yon, napalaki mo, ayun na yun, dire-diretso na yon. Tapos, ayun nga, wala ka naman tatapakang ibang tao. Oo nga. Para yung blessing, dire-diretso. Saka yun, tulong pa rin sa mga taong, kumbaga, yung blessings kasi na binibigay i-share sa'yo. mo. Oo. Sana maraming tao na ganyan eh. Iba kasi kapag nakatikim na ng sarap eh. Nagiging parang greedy kasi. Greedy, oh. Eh di naman dapat ganun. Oo. Kumbaga, kaya iba nagiging greedy, pera-pera na lang. Pera na lang naisip hindi na na-enjoy yung journey. Kumbaga journey kasi Irang diferensya ng nagiging successful eh. Kapag hindi mo inisip yung pera na lang. kami, hindi naman pera yung tinarget namin. Palagay mo, kasama sa yung pera sa target mo, income mo. Pero, Secondary na lang yon. oo, kasi nag-enjoy ka eh. Kumbaga, priceless yung... So, yun talaga ang purpose. Kailangan mo enjoyin yung... Kasi kung di mo talaga i-enjoy yung ginagawa mo, parang ano eh, masama loob mo, parang gusto mo na lang matapos yung oras, yung task. Pero kung nag-enjoy ka, tapos magugulat ka yung tao na appreciate yung ginagawa mo. Para ba kasing ano na yon, kuwari nagagandaan sila sa gawa mo, nasarapan sa gawa mo, sila na yung bahalang mag-market nun. Yun din ang napansin ko dyan eh. Kasi yung tao mo talaga yung magmamarket sa'yo. Depende sa serbisyo mo. Kasi kung kuwari ikaw, masungit ka, yun yung mamamarket, huwag ka tayo bumili doon masungit. Tama. Pero kung mabait ka, yung approachable ka na, tapos tatanggapin mo yung mga comments nila, dahil tatanggapin mo talaga yon kasi improvement. Pero kung sarado yung mind mo, magagalit ka, hindi ka ganyan, hindi ka mag-grow. Kumbaga pag iba nga mayroon sinatawag na business, sabi open-minded ka ba? Pero totoo yung open-minded na yun eh. Kasi kailangan sa business, tanggapin mo lahat. Sa tao kasi mayroong hindi type yung ginagawa mo, merong may gusto, pero dapat yung mental state mo doon, kumbaga nasa gitna. Kasi pag dinamdam mo yung pangit ng gawa mo, hindi ganyan. Hindi ka na makaka-move on. Oo, tapos dadamdamin mo, parang mangyayari niyan, baka pangit na naman itong magawa ko Parang mawawala kasi yung confidence mo ba? Yan din ang problema ko noon eh. Hindi ko pero na may explanation palang ganyan. mo yung sinabi pangit, ay sasabi mo sa sarili mo, oo nga, pangit nga. Pero siguro maghahanap ka ng improvements ng room. Ngayon pag nagawa, sinabi pa rin pangit, hindi improve mo ulit. Pero wag masisira yung loob mo na, ay ayoko na to kasi panay pangit, ayoko na to. Pero kaya baka nasa maling market ka lang. Ang iisipin mo, yung lahat. Kasi pag nag-focus ka dun sa isang tao na sinabing pangit, kasi nga different taste yung tao, ikaw yung mag-a-adjust na para, kumbaga di ba tawag doon yung kinikater mo. Kunwari ang paninda mo mahal, tapos nilagay mo doon sa lugar na hindi kaya yung price, babagsak ka, di ba? Pero kung ilalagay mo yung price mo doon sa average, doon sa may kaya, ilalaban mo, lalo syempre yung quality, doon magkiklik ka. Kaysa business, yun, parang pag nagawa mo, makater mo lahat, ano na yun, doon ka na magsusunod-sunod na yun. Yan na lang buhay ng business eh. Kailangan mag-business, magkukuit na ako sa trabaho. Pero mas mainam pa din may trabaho ka. Kumbaga sa trabaho kasi, yan ang hinahanap ko mayroon kang stable income. Kaya lang kaso, stable. Yun nga yung
Yun ang... Pero kung kaya mong pagsabayin yung magbi-business ka, na kuwari, side hustle. Oo. Kasi pag sa business, dire-diretso yung mind mo eh. Oo nga. Na, pero Siyempre, yun ang source ng income mo eh. hindi siya hindi naman yung type na mababurnout ka. Kumbaga, Ibig sabihin niya sa isang linggo, ilang beses ka nagbibenta? sa isang linggo, Monday to Saturday, tapos 3 p.m. to 6 p.m. lang. Hindi, siyempre counted doon yung preparation mo eh. Parte ng trabaho yun. Yung preparation, palagay mo start kami ng 12 noon. 12 noon. Kasi minsan Sunday nag-grocery na kami. Sunday naka-prep na. Kaya kumbaga kasi goal mo maging efficient din. Para mahina o malakas, hindi sayang effort mo, 'di ba? Saka yun talaga yung mo dapat maging efficient. Hindi dapat hard work. Ano yung tawag doon? Work smart. Oo, dapat Not work smart, hard. not work hard. Oo nga. Kumbaga, sa work hard, sample mo na lang, kuwari, sa pagluluto, ikaw mag-isa. Siyempre yung init sa katawan mo, yung pag-flip. Pero kung work smart, kuha ka timer, kuha ka ng machine, ng grill na Pwede mo balikan. iwan mo na hindi masusunog, ikaw nakatayo ka lang. Parang marami ka pa naglalaro nagagawa. ka. Oo, di ba? Yun, work smart. Same yung results ng pagiging work smart sa work hard. Ina, very good explanation. Kaya, Oo nga. saka ngayon nga, sabi ko nga, kuwari per day, target mo, sa per day, palagay mo 1,000 per day. Pero pag inipon mo yon, kuwari, mayroon kang bolt, sa end of the month, kung 28 days, edi may 28,000 kang net. 1,000 pa lang. Kung dadamihan mo, reinvest. Oo. Kunwari, kumita na tong business mo na to, stable na, invest mo ulit. Tapos sa innovation, kailangan talaga yung innovation wag mawawala. Kasi tao Lagi na kang- mananawa eh. Lagi Kumbaga, kang dapat naglimit ng bago. Kumbaga may bago para mamamagnet mo yung tao. Kuwari, Yung mga once a month. Yun yung mga strategy ng mga malaking company. Kaya nagsi-seasonal sale, you buy Tama. one, get one. Saka yung alam mo yon, maglalabas ka ng kahit wala kang tubo. Pero yung tao, Yun yung hinahanap mo Oo. yung paano kumalat eh. Kasi once na maganda yung gawa mo, yung mo, kahit di ka na magbayad ng advertisement, Sila sila na words of na yan. Yun ang Words pinaka the best na advertisement. Sa bagay ako din naman, kaya nagtatanong lagi ako sa mga kilala ko na kung sino marirekomenda. Saka yun talaga dapat open-minded. Kasi dati kami, takot din kami tumanggap na ma-offend kami minsan. Pero pagka inintindi mo, tama nga sige nga, try natin. At least, kumbaga try ka lang ng try. Wala namang mawawala. Ang masama kasi pag di mo Doon ka magsisisi. Yan din yung frustration. Kumbaga open for suggestions lagi. Kasi di mo rin alam eh. Yung doubt kasi kakainin ka niyang buhay. Saka dadalhin mo yon. Kumbaga magiging hindrance kasi. Di ba katulad nung relax ka lang, chill ka lang. Okay. Sige, pwede nga. Try natin. Pag di na-click, okay. At least alam mo. Kumbaga experience talaga. Yun talaga yung... Kailangan talaga palakas ang dibdib mo, Oo, saka yung tuturo. Pero doon ako kasi nga nagtataka nga ako eh. Dati noon mahihain ka, wala ka namang background sa mga ganyan. Ngayon saka happy go lucky. Hindi ko alam yung hindi ko alam yung sinasabi ng mag-goal ka. Yung pala ngayon, may goal na, yung pala dapat. Pero dapat habang nire-reach mo yung goal, na-enjoy mo yung journey. Kasi yun yung parang price na nung goal mo eh. Yung mga nakakasalamuha mo, nakikilala mo. Kaya natututunan. Saka priceless yung kuwari nagandaan sila doon sa product mo. Yung masabi lang. Satisfied talaga. At least ikaw yung pinaghirapan mo. Na-appreciate nila. Ibang tao. Yun na. Magaling talaga itong pinsan ko tayo. Pinsan ko yan na Eat and Roll sa Doña Francisca, Balanga City. Marami pang Marami pang racket to ano ba yung word doon? Aga-ahente din ng mga sasakyan. Car show, show. gre-racing. Galing lahat ng racket.
Tsaka, ayan, mangingisda din yan. Tsaka Oo. maghahalaman. Fish pan ako, 10 years. Oo. Manager. Galing. Kaya doon nahasa. So, pati sa palengke, ikaw Oo, din sa nagkipag-deal. konsignasyon. Konsignasyon. Ako nagdadrive ng jeep. Hindi, pag makipag-deal ka doon, yung bagsak. Oo, ako ikaw din. Pati sa presyo. Tapos yung pag nagbabagsak ng binhe, nandun ako, binibilang namin yung binhe. Oo. Pag naglilipat kami ng binhe, pag humuhuli. Kaya bago pa lang ibagsak sa palengke, alam ko na yung kikitain, Kitain. hindi ako madadaya. Galing. Yan ang Pero, gayahin. Kayang-kaya John niyan. Tree. Kayang-kaya niyan. Sana. Pero isa-isa muna, subukan natin. At Kumbaga step by step, stepping stone ba? yung kasi yung mahirap Kasi yung... pagka nag-skip ka dun sa journey, tumalong ka agad dun sa gusto mo. Hindi mo mararamdaman lahat ng mali, maitatama. Yung step 1 ang pinakamahirap na step. Pero pag na-overcome mo yun, parang sisiw na lang sa'yo lahat. Kumbaga, bawas-bawas yung ano. Yun din yung sinabi sa akin ni Ate Maricel, dapat confident ka. Hindi ka... Kumbaga yung buhay kasi talaga risk. Tag doon risk taker. Hindi naman sa risk taker, pero aaralin mo syempre yung gagawin mo, hindi yung hindi siya ganito na ay gusto ko magtinda. Hindi ganon. Dapat yung pag sinabi mo gusto ko magtinda, aaralin mo na. Yung tubo mo, yung profit mo, yung i-cater mo, tapos yung long term goals, short term goals. Ngayon iisa-isahin mo yon. Pag na-overcome mo na lahat yon, sabihin nun, kaya mo na. Kumbaga ready na yung mind mo. Galing. John Tree, ha? Kilala niyo si John Tree, ha? Pinsan ko yan. Chill lang sa buhay. Sarap. Sige, thank you John Tree, ha? Sa aking mga followers. Marami nagtatanong kung anong ginagawa ko sa Pilipinas. Sabi ko, ito ang purpose ko dito para matuto ako sa mga taong kilala ko. Kasi iba-iba yung istorya ng bawat isa Saka masarap magkakwentuhan ka ng ganon. Oo, talaga naman, syempre. Pero napakadalang na mag-share ng ganon. Kumbaga ako, hindi naman kawalan sa